So, dito gagamit tayo ng bitwise operator. So, medyo logical siya. So, pag-aaralan ngayon natin kung paano ginagamit yung bitwise natin. So, ang gagawin natin ay i-revise lang natin ng konti yung program natin. So, para hindi tayo magulo, erase ko muna lahat. So, ang pag-uusapan ay bitwise operator. So, ang symbol na ginagamit dito ay yung AND natin. And ang purpose ng bitwise natin is to compare yung binary bits of two numbers. So, yan yung pinaka-purpose ng bitwise natin. Now, logic rule natin. So, yung logic rule. So, paano ba yung magiging logic rule dito? So, yung logic rule mo ay kapag 1 and 1, ang magiging value natin ay 1 siya. And then, anything else will be 0 na. So, yan yung bitwise operator natin. So, apply lang natin siya sa code. So, ang unang gagawin natin, of course, create ulit tayo ng scanner, kagaya nung una. So, iset natin system.in. Then, semicolon. Ngayon yung scanner natin, pinangalanan natin siyang SC. And then, after nito, magkakaroon tayo ng user input. So, gagamit tayo ng system.out.println. So, sa println natin, guys, sasabihin natin, enter first number. So, sa first number natin, ang gagawin natin dito, of course, kailangan natin ng variable kung saan natin itatago yung first number na yan. Let's say, variable natin ay A, then equal natin siya sa sc.nextInt. Then, ang gagawin ko na lang, copy and paste. Yan. Papalitan na lang natin ng B ito. So, papalitan natin ng second number ito. So, dito natin itetest yung bitwise natin. Paano ba siya ginagamit? So, ang gagawin lang natin, int result, equal natin siya sa A and yung symbol ng bitwise natin, B. Then, ang gagawin ngayon natin is gagamit tayo ng system.out.print. So, lagyan natin siya ng ln for new line. And then, yung binary AND operator natin. Yeah. Then, semicolon natin siya. Then, after nun, isystem.out natin yung magiging result. So, lalagay natin dito A and B equal. So, after ng equal natin, ilalagay natin yung result natin. So, eto siya. Yan. So, una, alamin muna natin kung paano nag-work yung bitwise natin. So, ang unang gagawin natin, maglalagay muna tayo dito ng sc.close. Iko-close kasi natin yung scanner natin. So, para maintindihan natin paano nag-work ang bitwise, iraran muna natin yung program. So, mag-enter tayo ng number dito na 10 at saka 14. So, ang magiging output natin ay 10. So, tatandaan natin na yung output ay 10. So, paano ba nangyari yon? So, sa bit natin, guys, meron tayong 1. And then, meron kang 2, 4, 8, 16. So, lagyan na natin yung 32. And then, since meron tayong first value na 10, hahanapin natin sa mga number na to kung anong number yung mag-i-equal sa 10. So, meron tayong 8 at saka 2. So, 8 plus 2 is equals to 10. So, ang gagawin nyo natin, 0, 1, 0, 1, 0,
0. So, equal yan sa 10. So, 8 plus 2 is equals to 10. Now, ang next naman natin, meron tayong 14. So, ang number natin dito ay 12, 13, 14 ito. So, 0, 1, 1, 1, 0, and 0. So, equal natin yan into 14. Bakit? Kasi 8 plus 4 plus 2 is equals to 14. Now, ang equal natin ngayon dito, paano ba nakuha yung A and B na 10 natin? So, titignan natin dito kung anong value yung same. So, mapapansin nyo, ang 4 natin meron siyang 0 and 1. Ang 8 natin meron siyang 1, 1. Ang 2 mo meron siyang 1, 1. So, pag pinag-plus mo, 8 plus 2 is equals 8 plus 2 equal to 10. Kaya ang naging value mo dito ay 10 siya. So, yan yung bitwise operator natin. So, ginagamit natin yung bits para makuha yung magiging answer natin.